Doon po sa listahan na yon, imigit kumulang po sa 600, mahigit 500,000 na po yung listahan na yun. Pero hindi po sapat yun eh. Dahilan sa kung ating susumahin ang lahat ng empleyado ng gobyerno, himigit kumulang yata 4.5 milyon hanggang 5 milyon. Wala pa sa kalahati ng nasa mahigit 4 na milyong kawani ng gobyerno ang nakatala sa National Database of Restricted Persons o NDRP list ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Sa tala ng PAGCOR, sa kasalukuyan ay nasa mahigit 600,000 government officials and employees pa lang ang kasama sa naturang listahan. Ayon kay PAGCOR Chairman and Chief Executive Officer Alejandro Tenco, isa sa nakahadlang para maitala sa kanilang listahan ay ang umiiral na Data Privacy Act. Sa amin po, malaki pong napakaganda po nitong programang ito dahil kumbaga ipinagkakalob sa amin yung listahan. Kung kami po'y nahihirapan, iisa lang po ang dahilan eh. Dahil sa ang karamihan ay ini-invoke yung Data Privacy Act. Kung saan hindi mo basta pwede ibigay lang o ipasa lang yung mga pangalan at impormasyon ng kung sino mga dapat ay hindi makapasok sa mga casino. Kanina, isinagawa ng PAGCOR at Department of Justice ang Memorandum of Agreement kasama ang mga attached agency nito. Layo ng kasunduan na magkaroon ng data sharing ng pangalan, title at pictures ng mga opisyal at empleyado ng DOJ kasama na rin ng mga ahensya sa ilalim nito. Ayon kay Justice Secretary Frederick Bida, nasa mahigit 50,000 officials and employees ng lahat ng DOJ attached agencies ang maidadagdag sa NDRP list ng PAGCOR. Well, based on the contract, based on the agreement we signed, and basically, ang isi-share lang naman namin would be the names, the title, and the pictures. Kasi they have enough facial recognition system, no, to know kung government officials yan. Napapansin nyo ba pag pumapasok tayo ng mga casino, magsusugal ka o hindi, kung kakain ka lang, dapat ikaw ay paparahin do sa entrada at sasabihin sa yung pakitingnan nyo nga yung camera. Doon po sa procedure na yon, yung pong gumagamit na ng artificial intelligence or AI, huli na. Doon pa lamang ay hindi na pinapapasok. Samantala, inihayag ng PAGCOR na nasa 310 million pesos ng halaga ng papremyo ang naboid o hindi ibinigay sa mga nanalong individual. Ayon sa PAGCOR, natuklasan nila sa kanilang ginawang verifikasyon na kawani pala ng gobyerno ang mga nasabing nanalong individual. Wala po sa jurisdiction ng PAGCOR yung pagdidemanda. Ang amin po, ang sabi ko at ulitin ko, unay sinusubukan natin hindi papasukin. At kung meron mang makalusot, ay sa pamamagitan ng secondary screening ay ma-void yung kanilang winnings. At pangatlo, aming sinusulatan ang kung saan mang ahensya ng pamahalaan o departamento ng pamahalaan na nagtatrabaho yung nahuli namin. Kaugnay nito, muling nagpaalala ang DOJ at PAGCOR na mahigpit na ipinagbabawal ang paglalaro ng sugal ng isang empleyado ng gobyerno. Immediate dismissal yun. Yun ang nakalagay sa executive order, sa presidential decree. At yun ay pinatutupad ng iba't ibang ahensya. Without prejudice to possible criminal case. Kasi tulad ng mga tanong dyan, saan ang galing, di ba? Baka ito'y mas malalim na usapin pa. Babala ng DOJ, bukod sa mga kakaharaping reklamo, posible ring matanggal sa serbisyo ang isang kawani ng gobyerno na mauhuli pa ring naglalaro sa mga kasino sa kabila ng kanilang paulit-ulit na paalala sa mga ito. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.